Meet my new friend Brady. Born and raised in the US, Brady had no prior experience with Filipino culture before moving to the Philippines in 2017. During his time living in the province of Isabela, he even learned to speak fluent Tagalog. Be sure to check out Brady's content, link below. Brady and I had a really fun conversation in Tagalog. We talked about how he fell in love with the Philippines, the exotic foods he tried there, the differences between American and Filipino culture, his journey to learning fluent Tagalog, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Taga Utah ka, pero paano ka natutong mag-Tagalog? Natuto po ako dahil nag-mission po ako para sa Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Tumira po ako sa Isabela Province, so Northern Province, malapit sa Banawi, and araw-araw lang, tsaga-tsaga lang, araw-araw sa mga streets sa pamamagitan ng pag-usap sa mga tao. Pero para sa iyo, 2 taon ka sa Pilipinas, yun yung sabi mo? Opo, 2 taon lang po. 2 taon lang, matagal na yun. Oh, totoo. Sa Isabela lang o pumunta ka rin sa ibang lugar doon sa Pilipinas? Sa Isabela lang ako sa 2 taon po na yan. Pero sa totoo, 2 years po ako sa Philippines, hindi ko nakita ang dagat. Hindi ko nakita yung dagat sa 2 taon na yan sa Philippines. Like, it was crazy. Pero nakabalik ako kasama yung asawa ko pagkatapos yung pag-uwi ko dito, mga 6 months after. Bumalik kami at sabi ko, kailangan kong makita yung magandang dagat sa Philippines na binabanggit nila, di ba? So, pumunta kami sa Batangas at Manila, tsaka bumalik din kami sa Isabela sa mga kaibigan ko po dyan. Alam mo yung napansin ko sa inyo na natututo talaga kayo ng salita ng bansa kung saan kayo pumunta. At mahirap talaga yun, di ba? Kasi hindi mo alam kung anong salita na kailangan mong matutunan, di ba? Pwedeng Tagalog, pwedeng mag-Spanish, kahit ano. Mahirap ba yun sa'yo noon? Opo, sobrang hirap po sa una. Sa unang linggo ko sa Philippines, umiyak ako. Sabi ko, hindi ko kaya ito. Ang init sa apartment po namin. Tumira po ako sa isang apartment na Filipino talaga siya. Like, walang aircon, walang ganun na katulad ng US, diba? Umiyak ako kasi ang hirap. Pero unti-unti, nakilala ko yung pusong Pinoy at yung mga tao po dyan. At sabi ko, sige, kung gagawin ko lang ito para sa mga tao, kaya ko ito, and it's amazing yung kung may purpose, di ba? Hindi ko alam kung paano kayo natuto, pero kung may purpose kayo, you'll figure it out, di ba? Okay, I'll be honest. Learning to speak Tagalog is pretty hard. But with the right resources, it can be a whole lot easier. And I've got you covered with my Beginners Tagalog course. With 18 comprehensive video lessons, this 2-volume course makes it simple to start building your Tagalog skills from the ground up. Plus, you'll get lifetime access to PDF vocabulary sheets that will help you practice and retain what you learn. If that sounds good, click the first link in the description below to start learning Tagalog today. Now, back to the video. Pero bago ka pumunta sa Pilipinas, gaano ka kagaling mag-Tagalog? May alam ka na? Hindi, wala talaga. So, may 6 weeks po kami sa yung tinatawag na MTC, Missionary Training Center. So pumunta ako sa Missionary Training Center. May mga guro po dyan na nagtuturo po sa amin. At akala ko, di ba, medyo prideful ako. Sabi ko, sige, kaya ko na ito. Tapos pagdating ko sa Philippines, bagsak ako. parang ala, marami pa akong matutunan. Pero the best way para sa akin ay kapag nakilala ko yung mga tao, salita lang at learn to love it. Bakit ka nagulat sa Pilipinas? Kasi mas mabilis yung mga Pilipino magsalita o... Mas mabilis po sila. Tapos parang minsan iba, kapag malapit kayo sa Manila, medyo malalim yung Tagalog po nila dyan. So, yung mga guro ko, nung nasa MTC ako, nag-mission sila sa Manila. So, medyo iba yung mga salita na ginagamit nila sa Manila kaysa sa Isabela. Tapos, may halo din minsan Ilocano sa Tagalog nila sa Isabela, diba? Tapos, so, kinailangan ko mag-adjust lang sa kakaiba ng akala ko na Tagalog, di ba? Anong reaction ng mga Filipino sa iyo pag nagtatagalog ka? Minsan parang mag-second take sila, di ba? Nagtagalog ba siya? Kapag makapagtagalog ako sa kanila, magugulat sila, tapos parang yung mahal ko sa Filipinos ay instantly magkakaibigan kayo. Kapag kung mahal nyo ang
kultura nila, instantly magkakaibigan kayo at bukas na yung puso nila and ako, mahal ko na sila. Like, yan yung culture nila na friendly and masaya. Kahit hindi ka marunong magtagalog, sa tingin ko ganun talaga sila. Na open talaga sa kahit anong tao. Kung taga ibang bansa ka, gusto nilang malaman kung, taga saan ka, anong ginagawa mo dito, o Totoo po. kailan yon na pumunta ka sa Pilipinas? Andyan po ako noong 2017 hanggang 2019 po. Ilang taon ka na nagtatagalog? 8 years na po, opo. Medyo matagal na yon. At hindi mo nakalimutan yung Tagalog mo kahit nasa US ka na naman. Minsan nahihirapan ako, pero sinisikapin ko na gamitin na madalas. Sa tingin ko, sa Pilipinas, maganda talaga yung kultura doon. Pero iba talaga yun kaysa dito sa North America, diba? Sa Canada, sa US. Anong pagkakaiba ng kulturang Amerikano at kulturang Pilipino? Marami po talaga ang makaiba. Pero yung pinaka-kakaiba po sa dalawa na yan, sa tingin ko ay community feeling na nakikita mo sa Philippines. Parang kung daan lang po kayo sa isang kalsada sa Philippines, diba? May mga tao sa labas, pero hindi lang po sila mga pamilya. May kapitbahay, may, diba, yung pinsan nila galing kahit saan, diba? Parang family sila lahat. At yan ay isa sa mga na-miss ko nung umuwi ako. Parang nag-good morning ako or how are you sa mga Amerikano and parang walang reply, diba? Pero kung magandang umaga kayo sa mga Filipino, life story na, friends na kayo, diba? Kakaiba din po yan para sa akin lang. Kaya para sa iyo, sa tingin mo, mas madaling makakaibigan sa Pilipinas kaysa sa US? Sa tingin ko po, minsan mas mahirap magkaroon ng like deep friendship sa mga Filipino, and hindi ko alam kung that's good or bad, diba? May good and bad sa dalawa na yan, pero sa tingin ko, kung gusto mo ng maraming kaibigan, mas madali sa Philippines para sa akin. Para sa iyo, balang araw, gusto mong tumira sa Pilipinas? O masaya ka na sa US? Magiging masaya ako kung tumira po ako sa Philippines. Masaya po ako dyan. Naniniwala din po ako na kahit saan tayo, may paraan na maging masaya, diba? Pero meron na po akong pamilya dito. Meron akong 3 anak. Kaya medyo mahirap na tumira sa Philippines. Kapag dito sila lumaki, meron akong mga family, mga pinsan, mga kapatid ko, lahat sila dito. Parang siguro kung mayaman ako, hindi ako mayaman ako, maganda kung may second bahay sa Philippines, diba? Or may pupuntahan ako dyan na pwedeng bisitahin. Kung ako lang, kung wala akong pamilya, pwedeng naman na tumira sa Philippines. Kaya siguro balang araw, 6 months doon, 6 months dyan sa US, parang ganon. Oo, siguro, oo. Oo, yun yung problema, diba? Lalo na galing dito sa North America, malayo talaga sa Pilipinas at medyo mahal yung tickets, diba? Sobra, oo. May butas sa bulsa, mahirap yun. Tama. Sabi mo na 3 anak ka na? May 3 anak ka na? Opo, meron po. Ilang taon na sila? So, meron po akong anak na lalaki, 2 years na po siya. Tapos, meron po kaming anak na babae, pero angel na po siya. Namatay po siya nung napanganak po siya. At meron po kaming bagong baby, si Gwen, 4 months na po siya. Maliliit lang po sila. Aha. Sorry ha, mahirap yun sa pangalawa. Okay lang po. Oo. Salamat, okay lang. Nagtatagalog ka ba sa kanila? Opo, yung panganay ko, nagtatagalog ako. So, nung una, kasi natututo lang din siya mag-English. Pero nung una, sabi niya sa akin, Dad, stop. Nung nagtatagalog ako, sabi ko, nagtatagalog lang ako. And nalalito lang siya sa akin. Pero unti-unti nakikita niya, ay, ibang language pala yan. Parang nagkiklik sa ulo niya na may nagsasalita ako ng English, yes, no, hello, like, pero meron palang ibang paraan na sabihin niya. So, masaya na makita yung wheels turn sa ulo niya. Nakakaintindi siya ng konti? Konti lang, parang bihira lang. Pero magtuturo ako sa kanya ng konti. Or yung asawa ko din, parang mahal kita, alam niya yung ibig sabihin dyan, or mga ganon lang. Minsan ginagamit ko sa bahay namin. Pero yung asawa mo, gusto din niyang matutong magtagalog? Noong una, hindi niya gusto. Pero ngayon, nakikita niya yung kabaitan ng mga Filipino. Sabi niya, unti-unti gusto ko matuto. Parang gustong-gusto niya matuto or gusto niya matugtog ng mga
Filipino na kanta sa kotse. Gustong-gusto niya yung parang ibig sabihin ng mga kanta. Ipinapaliwanag ko ang ibig sabihin ng itong kanta sa asawa ko. Sasabihin niya, ang grabe, ang cute, diba? Or like, so she loves the culture din. Mahilig ka ba sa tugtog na Filipino? Medyo oo, gusto ko. Ikaw? Gusto mo? Gusto ko pero onti lang yung pinapakinggan ko Oo, yan din sa akin. Pero gusto ko yung rap sa Tagalog. Kasi Oo, gusto ko ang talaga yung astig, no? beat. Oo, astig talaga. Tsaka mabilis, masyadong mabilis. Sobra. Minsan, sinusubukan ko lang maintindihan yung grabe ang bilis yung sinasabi niya sa rap na ito. May favorito ka ba na kantang Filipino? Gusto ko ang Buwan yata ang tawag. Hindi naman yan rap, pero may isa na kinakanta namin ng kasama ko nung nasa Philippines ako na Sana Sinabi Mo. Parang love song siya, breakup song. Pauwi na ako. Gusto ko din yan. Pero may marami mga kanta na gustong-gusto ko sa Tagalog. Halos lahat tungkol sa pag-ibig, di ba? Or heartbreak, or ganun. Yan ay isa sa mga nakakatuwa din sa Philippines, di ba? Kapag dito ka sa US, yung mga tatay, manonood ng football, di ba? Parang mga ganon. Pero pagdating sa Philippines, dumaan ka sa kalsada, may mga lasing na tatay, kumakanta lang ng love songs. May katawa lang. Tama talaga yun. Romantic talaga yung mga Pilipino. Oo, gustong-gusto ko. Tsaka mahilig sila sa karaoke. Oo, sobra. Nag-karaoke ka ba noon nasa Pilipinas ka? Isang beses lang. Yung schedule po namin nung andyan po ako, sobrang marami po kaming mga pamilya na bisitahin, di ba? Pero may isang Holy Week yata po yan at may isang party na pinagdaanan po namin at sabi na, uy, subukan nyo. Ay, sige. Ang pangit yung kanta ko, pero they're not a judging people. So, sabi ko, sige, kaya rin. Sanay talaga yung mga Pilipino kumanta, diba? Para sa atin, medyo mas mahirap sa tiyan ko. Parang nakakahiya minsan yun sa atin, diba? Oh, ayoko naman kasi ang pangit ng boses ko. Pero yung mga Filipino, wala silang pakialam. Okay lang, diba? Kahit kanta ka lang. To be fair, magaling talaga silang kumanta. Oo. Karamihan sa kanila ang galing. Oo nga. Kasi nagpa-practice talaga sila araw-araw. Oo. Kahit paglabas nila ng nanay nila, diba? Kumakanta na sila. Kaagad. May microphone na sila sa kamay. Karaoke sa loob ng tiyan. May karaoke po. Oo nga. Tsaka yung pagkain na Filipino, mahilig ka ba dyan sa pagkain nila? Oo, ang sarap po ng pagkain Filipino. Noong una na nagsawa ako sa rice, pero yung ulam pwedeng lahat. Mahilig talaga sila sa rice, diba? Sa kanin. Oo, halos every meal. Oo, adik. Sa tingin ko, may video ka sa Instagram tungkol sa mga salitang Filipino para lang sa rice, diba? Oo. Ano yun na naman? Anong sinabi mo sa video na yun? Gumawa ako ng isang video. Akala ko 3 lang yung salitang para sa rice, diba? Palay, bigas, kanin. Tapos, pinost ko yung video na yan. May mga comment pala agad na, hindi, marami pa. Sabi ko, may marami pala. So, hindi ko alam yung mga iba, pero bahaw, sinaing, marami pa. Parang 10 yata yung natutunan ko na para sa rice lang. Hindi ko alam yun na meron pa. Akala ko 3 din. Yun yung akala ko. Pero anong ibig sabihin ng mga ibang salita para sa rice? Ano yun? Parang, anong definition? Oo, yung lahat na yan hindi ko maalala, pero yung bahaw ay parang yung crusty rice yata sa bottom ng pan. Tapos yung sinaing, kung hindi ako nagkakamali, parang steamed rice yata. Hindi ko maalala yung mga iba, pero nakita ko. Gusto kong matutunan lahat kasi nakakatawa naman yan. 10 pangalan para sa rice lang. Pero ibig sabihin na mahilig talaga sila sa kanin, di ba? Kaya maraming salita. Anong paborito mong pagkain na Pilipino? Marami akong natikman, pero sa tingin ko, syempre masarap yung adobo, di ba? Pero yung mga iba, gusto ko Bicol Express or giniling. Masarap po yan. Giniling. Anong giniling?
Hindi ko naluto kaya hindi ko alam kung ano yung sa loob niya pero natikman ko lang sa mga karinderya nung nasa Philippines ako. Parang yung itsura niyang like ground beef na hindi ko alam kung tama po yan pero parang ground beef siya na may mga vegetables, 'di ba? Syempre siya ulam siya at masarap lang. Okay, hindi ko natikman yon. Actually, hindi ko pa rin natikman yung Bicol Express. Pero gusto ko talaga. Kasi masarap daw at medyo manghang, di ba? Oo, tama po. May specialty ba sila doon sa Isabela? Wala akong alam na parang specialty sa Isabela. Tinola, alam mo yung tinola. Hindi ko alam kung specialty yan, pero marami naglaluto ng ganyan sa Isabela. Marami din po akong natikman parang exotic na Filipino food, pero sa tingin ko wala akong maalala na parang Isabela specific. Anong exotic? Yung mga parang Adidas, balut? Adidas, balut. Nakatikim din ako ng ahas. Hindi ko alam na kinain ko ito nung kinakain ko, pero natikman ko isang meal. Tapos nagtanong ako sa kasama ko, ano ba yan? Parang iba siyang lasa. Sabi niya, aso yan. Allah, nagulat ako. So, aso. Tapos nakatikim din ako ng isang dagang bukid, field rat. Dumaan kami sa isang kaibigan na sobrang mahirap po ang buhay niya. Right? Yung buong bahay niya, 6 na siyang anak. Tapos rice field worker siya. So konti lang talaga yung meron sila. At pumasok kami sa bahay nila, sabi niya, nagluto ako, kain kayo, diba? Sabi ko, hindi ko kayang i-reject ito. This is like everything he has. So tinikman ko, parang chewy na salty chicken. Tapos sabi ko, parang ito, miniature chicken leg ito. and sabi niya pala, brother, dagang bukid po yan. Malinis naman, galing bukid yan. Sige. Sariwa. Oo. So hindi ako nagkasakit pero so okay lang sa akin. Noon natikman mo yon, hindi mo alam? Hindi ko alam. Oo. Hindi ko alam. Pero anong ginagamit nilang sauces? Parang adobong daga o... Oo, adobong daga talaga. Oo. Okay. Wow, basta karne, di ba? Oo, pwedeng ulamin yan. Sa tingin ko, yung mga Filipino, parang hindi sila nagrereklamo, di ba? Basta may pagkain, okay na. Hindi na naman sila mapili sa mga bagay na yon. Parang resilient talaga sila. May maraming humahanga talaga ako sa mga Filipino kasi ang sipag talaga nila at wala silang, kahit dito sa Canada, nagtatrabaho sila ng maraming oras kasi nagpapadala din sila sa Pilipinas, diba, para sa mga pamilya nila doon. Pero mataas din yung cost of living dito sa Canada kaya minsan nagda-double job sila o wala silang problema sa kahit anong bagay, diba? Nakakahanga din sa akin yan. Napansin ko yan parang yung unang linggo ko dyan sa Philippines, diba, na grabe ang sipag nila. Yung mga tri-C driver, parang konti lang yung kita nila pag tri-C driver, pero sipag para makakita, para may pagkain mamaya, diba? At nagulat din ako sa paggising nila isang umaga, minsan wala silang pera para sa pagkain sa araw na yan, diba? Parang tsaga-tsaga lang, nagtrabaho lang sila para may pagkain mamaya. Nakakahanga. Sa tingin mo, anong paborito mong parteng kulturang Pilipino na napansin mo noon nasa Pilipinas ka? Marami talaga. Pero hindi ko alam kung ito ay dahil missionero po ako dati. Pero isang bagay na gustong-gusto ko ay ang pagmamahal nila sa Diyos. Parang kahit saan ka pupunta, kahit ibang relihiyon, 'di ba? Mahal nila ang Diyos at na-amaze lang ako na kahit ang hirap ng buhay minsan sa Philippines, may malakas na pagmamahal sila at pananampalataya sa Diyos at humahanga din ako dyan. At sabi mo sa akin kung mali ako, pero sa tingin ko, sa mga Filipino na nakita ko doon, hindi naman maraming conflict sa mga iba't ibang religion doon. Kunyari, pumunta kami sa barangay Sampaloc at malapit lang yun sa Tondo, sa Maynila. At kunyari dito, may Christian church
tsaka sa kabila may mosque at walang problema, 'di ba? Sa tingin ko hindi 'yun nangyayari sa ibang bansa minsan kasi kaiba talaga yung mga religion nila, nag-aaway sila o may mga differences sila. Pero sa mga Filipino, okay lang 'yun, parang normal 'yun sa kanila. Tama ba 'yun? Totoo, tama sa tingin ko at nakita ko dyan yung mapagpakumbaba talaga sila. Like, kahit ano yung paniniwalaan mo, they see you as themselves, diba? Walang mas mataas, walang mas mababa. Maganda talaga yung isang parte na yan sa culture nila.